Magandang umaga sa ating lahat, lalo na sa aking mga kababayan dito sa Planet Yeko or sa bansang Taiwan. Dito po ako ngayon kasi magbibigay ako ng mga small details lang at saka mga tips sa mga gustong magtrabaho dito sa Taiwan. So, sa ating mga kapwa Pilipino na sa Pilipinas na talagang alam niyo yun, gustong makapagtrabaho dito, bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano. At unang sasabihin ko sa inyo, dapat buo yung loob nyo. Kasi, mahirap kasi na, alam niyo yun, nag-decide kayo na hindi pa talaga sure. Kasi mahirap. Unang kalaban nyo dito sa ibang bansa, syempre malalayo ka sa family nyo. So, ma-homesick talaga kayo. Kasi nga, yun yung lahat kami dito, ganun yung nasan, di ba? Hindi naman maiiwasan yung kasi nga, miss mo yung family mo, pero kasi nga buo yung loob mo, lalabanan mo yung homesick mo, kasi may goals kayo sa buhay nyo, may gusto kayong marating, di ba? Kasi nga, hindi naman natin mapagkakaila talaga na pag nagtrabaho kayo sa ibang bansa, iba yung talagang yung difference niya sa salary, right? So, yun lang. So, dapat buo yung loob nyo. Okay, mga nagbabalak mag-apply ng caretaker tulad ko kasi nga caretaker din ako sa Taiwan. So, una, dapat alamin nyo kung ano yung caretaker. Dapat alam nyo yung caretaker, okay? Before kayo mag-apply. So, yung caretaker, either mag-alaga kayo ng matanda or yung housekeeping. Maglilinis kayo ng bahay. Ganun lang yun. Kasi depende sa makukuha nyo job order or JO. I-explain ko sa inyo mamaya. So, first, yung agencies. Dapat, pag nag-apply kayo, dapat make sure nyo na legit yung agencies, okay? So, may registration sa POEA. Tapos, kung meron kayong mga taong mapagtatanungan kung saan sila galing, so mas mabuti yun para hindi kayo ma-scam. Kasi mahirap na kapag invest na kayo ng pera, yung efforts nyo, tapos may scam kayo, diba? Kasi nga, sa Pilipinas, madaming ginagawa yun, diba? So, yun. So, number 2, yung mga birth certificate nyo. So, make sure na hindi kayo late registered at saka yung mga documents nyo kompleto before kayo magpunta sa agency. Alam nyo yung mga dapat dalhin nyo. So, para hindi na kayo mag-doble-doble pa ng pamasahe. Kung may dagdag man yung mga agencies, di ba? At least konti na lang yung inyong asikasuhin. So, talaga yung birth certificate. Dapat hindi kayo late na pagkaka-registered, di ba? Kasi, number 1 sa Taiwan, di sila tumatanggap ng o sa mga ibang agencies, hindi sila talaga tumatanggap ng late na rehistro ng birth certificate. So, make sure nyo na hindi kayo late na rehistro. So, number 3, training. Okay? So, kasi, before ako nakapunta dito, nagmula ako sa training center. So, yung training center ko, sila na mismo nagbigay sa akin ng agency, ganun. So, di ba? Alam naman natin malaki talagang mga gastos. So, pag ganun. So, at least nakapunta ako dito. Nabawi ko yung nagastos ko. So, yun. At least, di ba? Nakakabayad ka ng mga nagastos mo. Eh, makakasimula ka ng makapag-ipon. So, bakit kailangan mong mag-training muna? Kasi nga, in-encourage ko talaga lahat na kung nasa sa inyo lang naman kasi yan kung gusto yung mag-training. Kasi pag nag-training kayo, kagaya ko, nag-training ako. So, before ako nakapunta dito, umabot ako ng 3 months na nasa Manila. So, yung 2 months nun ay training. So, yung 2 months and half training, and then yung kalahati nun, nagstay ako sa Manila, naghintay ako ng aking mga papers, kompleto na, mga ganun, mga processing ng papers ko para ready to go na akong lumipad papunta dito. So, yun. So, bakit kailangan ng training? Kasi una, yung language nila dito, kailangan mo, kahit basic lang, kahit konti lang na mga nihaw, mga ganun, para makapag-communicate kayo sa inyong mga boss, magiging boss, okay? So, ayun mga, hello, kasi yung boss na tawag ito, pag lalaki, laupan. So, pag babae, or asawa ng boss yung lalaki, laupan niyang. So, yun yung tawag dito. Hindi yung, although may iba namang mga Taiwanese na or Chinese na marunong mag-English, pero hindi lahat. So, katulad ng mga lolo, mga lola, hindi sila marunong mag-English. So, may iba siguro, meron, pero yun nga, hindi lahat. So, mas mabuti nang meron kayong alam konti sa lengguwahe nila. So, sa pagkain naman, dapat alam nyo yung, kasi iba yung pagkain natin sa pagkain nila. So, malaki yung difference talaga. So, alam nyo yun, para maging handa kayo.
So, sa pagkain nila, iba kasi dito eh. Kasi yung pagkain nila dito, puro yung gulay dito. Sa atin, di ba, sinasabaw lang yun dito, ginigisa. Ganun. So, mas mabuti nang nandun kayo sa training center para alam nyo lahat. So, before kayo masabak dito, di ba, tulad ng sa gera, dapat may baon kayong bala para kung isabak kayo sa gera, may panlaban kayo. So, mas mabuti nang dumaan muna kayo sa training center kung gusto nyo ng, alam nyo yun, kung gusto nyo ng mamadalian. So, yan, agencies kayo. Kung gusto nyo naman ng medyo meron kayong panlaban, konti, dumaan muna kayo sa pagta-training. So, tulad ko, nag-training ako. So, ayun, nag-training ako ng basic Mandarin, pag-aalaga ng matanda, kung ano magagawin nyo, paano magbuhat. So, yun. So, paglilinis, siyempre, di ba? Kung lalo na kung 3 lang kayo sa bahay, 2 lang kayo sa bahay. So, yun. Maliban sa pag-aalaga nga ng matanda, maglilinis kayo. So, yun yung pagiging caretaker. Okay? So, pag-aalaga ng matanda, pagluluto. Kasi nga, di ba? May ibang amo na sila yung nagluluto, may iba na kayo yung magluluto. So, tulad ko dito, ako yung naglilinis ng bahay kasi nga, 2 lang kami ni Lolo. So, ako din yung nagluluto. So, ayun, mabuti. Meron kasi matanda na pihikan sa pagkain, meron din hindi. So, thankful ako kasi nga yung alaga ko, hindi siya masyadong maselan sa pagkain. So, kung ano yung niluluto, kinakain niya naman. So, ganun. So, ayun, number 3 yun, training. So, ayun, nasa sa inyo lang kung gusto nyo mag-training or kung gusto nyo nilipad na agad dito. Kasi medyo matagal-tagal talaga yung process pag galing kayo sa training. Kasi nga, di ba, 2 months and a half training. Tapos yung kalahati ng process ng papers pag meron na kayong job order. Ganun. So, number 4. So, ayun nga, yung Mandarin, yung basic communication nyo para sa mga boss nyo. So, kahit konti lang, hindi naman kasi need talaga na, alam nyo yun, magaling na kayo. Kasi nga, pagpunta nyo dito, di ba, kahit naman konti yung nalaman nyo or konti yung dala nyo, mahahasa at mahahasa kayo. Kasi nga, lagi kayong may communication ng mga boss nyo. Okay? Lagi kayong may maririnig ng mga salita. So, siyempre, di ba, pag narinig nyo, ano kaya yun? Mga ganun, napapaisip kayo, ano kaya meaning? So, search nyo, di ba? So, yung mga konting basic, konting nalalaman nyo sa Mandarin, dadagdag, hanggang sa maging, ayun, maging, may mga words na alam na kayo, may mga Mandarin words na malalaman nyo. So, yun. So, mag-e-enhance yan. So, yun, mas mabuti may baon kayong konting basic Mandarin para makapag-communicate sa inyo mga boss. Like ni hao, mga ganun. Kasi nga dito sa Taiwan, may mga tones sila. So, 4 yung tones nila. May pababa, may paslant, may pataas, bababa, may, alam mo yun. So, dapat malaman din yun. Kasi nga, sa isang word, 4 yung meaning. Okay? So, yun, dapat alam nyo yun. So, pagpunta nyo dito, malalaman nyo yan kung paano yung mga tones na yun. So, sa training center din, kung nanggaling kayo sa training center, ituturo nila yan sa inyo. So, yung 4 tones na sinasabi. So, yun. So, sa number 5 na tayo sa JO or job order nyo. So, pag nasa training center kayo, katulad ko nang galing ako sa training center, sila yung magbibigay ng job order. So, kapag nakita nyo yung job order nyo, make sure nyo kaya nyo. Okay? Lalo na pagbabantay ng matanda. Kasi nga, minsan dito, sa job order na binibigay sa inyo, yung matanda ay either na assist to walk kayo or bedridden na yung matanda. So, pag assist to walk, so i-assist yung matanda, syempre, di ba, yung weight pa rin, di ba, feel nyo pa rin yung weight, damang-daman nyo pa rin kasi nga, sa inyo kumukuha ng parang kayo yung haligi ng matanda, di ba? Sa paglalakad, inaalalayan nyo, ganun. So, make sure na kaya nyo yung matanda, yung kilos niya, kung gaano siya katangkad, alam nyo yun, ipag-ano nyo sa kung kaya nyo, ganun lang. So, kasi nga merong job order minsan na alaga lang talaga kayo ng matanda. Okay? So, yun. So, dapat alam nyo yung job order nyo. Pwede naman kayo. Kasi nung ako sa training center ko, pwede akong, kung hindi ko kaya yung job order ko, hindi ko kukunin. Kasi mahirap pag nandito na kayo, tapos yun yung job order nyo. Diba? So, make sure na kaya nyo, at saka alam nyo yung mga dapat gawin nyo. Basahin nyo yung job order nyo or JO nyo before nyo tanggapin. So, ayun. So, number 6, yung rights nyo.
So, before kayo pumunta dito, alam nyo yung mga rights nyo dito. Kasi nga, alam nyo na, syempre, di ba, nasa ibang bansa kayo. So, ang tingin sa inyo ay katulong talaga. Di ba? So, ayun. So, hindi, di ba? So, dapat alam natin yung mga rights natin. So, pag alam nyo na hindi na tama to, so, ayun. Malalaman nyo yan dito. Pero, okay naman dito talaga. Maganda yung salary dito. Paswertihan lang talaga, okay? So, sa mga may willing talagang maging caretaker dyan, tsaka mga ex-OFW, diba? So, alam niyo yung mga nangyayari. So, meron talaga mga amo na alam niyo yun? Yung tamang-tama lang yung ugali. Meron din namang mabait. Alam niyo yun? Mabait. Hindi mabait, mga ganun. So yun nga, dapat alam niyo yung rights niyo. So, number 7 na tayo, di ba? So, number 7 ay yung tattoos. Okay? So, madaming nagsasabi kung okay lang ba sa Taiwan yung tattoo. So, ako, meron akong tattoo 2 sa balikat. So, minimeasure kasi yan kung sa agencies nyo, tatanungin kung meron kayong tattoo or wala, magsabi kayo ng meron. Kasi titignan nila yan. I-measure nila yan kung pasok ba o hindi. Basta wag lang kayo magpatattoo ng yung bawal dito na tattoo. So, kung yung tattoo nyo ay mga rose, mga ganun, maliit lang, pwede yan. Basta hindi lang siya makikita. Okay? Yung mga dito sa leeg. Basta kung magtanong yung agencies nyo na kung meron kayong tattoo, sabihin nyo meron para makita nila. Tsaka malaman nila kung pwede ba o hindi. So, ganun. So, yun sa mga lahat ng nagtatanong ng tattoos. Pwede po yung tattoos dito, depende po sa agencies nyo. Kasi may mga agencies na hindi tumatanggap ng tattoo. So, yun. So, nga po, sana po ay meron kayong nakuha at natutunan sa aking ginawang video sa araw na to para sa mga mag-a-apply bilang isang caretaker sa Taiwan. Sana nakatulong ako kahit papano at nabigyan ko kayo ng ideas at mga simple tips lang kung ano yung mga gagawin nyo. So, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ingat lang kayo sa scammers talaga. Kasi madamang mga nang-scam talaga. Kasi nga, pera-pera yung mga gusto nila. Gusto nila easy money. So, ingat lang kayo. Mag-apply kayo sa mga legit na agencies. Punta kayo sa POEA. Or kung may mga kilala nga kayo, na doon kayo magtanong kung saan sila nag-apply. So, yun, pray lang kayo. At, lagi kayong maging positive always. Kasi, syempre, diba, may mga goals kayo sa buhay nyo. So, maabot nyo rin yun. Kasi nga, sabi nga nila, sa lahat ng ating paghihirap, meron tayong maaani. Okay? So, yun, maghihirap tayo ngayon. So, meron tayong patutunguhan after. So, yung mga goals natin, maabot natin. So, yun. So, yun, huwag lang kayo mawala ng pag-asa. After lockdown, pag wala na yung virus, pwede na kayo makapag-apply. So, God bless sa ating lahat, sa ating mga kababayan nandito sa ibang bansa, or nandito sa Planet Yekok, or sa bansang Taiwan. So, ingat tayo palagi. Huwag muna tayong lumabas talaga. Hayaan muna natin yung government at mag-announce yung government kung okay na yung ating bansa. At COVID-free na tayo. So, I hope na makapunta kayong lahat dito and makapagtrabaho kayo. So, thank you.